Celestine and family, Remedios Sabana, Ednon family, Nenita Daniel and family. In honor of Christ the King, offered by Chares family. For safe travel of Peña Alan Jose Maria Quinaton and company. Special intention of Jose Maria Quinaton, Mary Joy Salenga and Dasma family. Special intention for healing of Emilita Fidel, Pilaner Ventura, Yolanda Guevara, Danilo and Yolanda Marquez, para sa kapayapaan at kaligtasan ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga lugar na nasalanta ng bagyo. Isama din po natin sa ating intensyon ang mga kaluluwa ni na Father Santo Season, OSJ, Father Jody Dawis, OSJ, Father Adin Sobrenesana, OSJ, Father Raimundo de la Cruz, OSJ, Father Rosales, OSJ, Father Mario Cueto, OSJ, Father Jose Apin, OSJ, Father Napoleon Hinon, OSJ, Father Alfredo Piad, OSJ, Estrella Elpa, Rosalina Inore, Rogelio Cabana, Ernesto Pagan Sr., Estefania Arevalo, Charlie Bombita Sr., Julia Gregorio Inuteria, Darin Alcantara, Flora Alcantara, Rolfi Libelo, Sosimo Rosales, Juanita Quinaton, Efren Lim, Ricardo Bacungan, Buenaventura Mancol, Manuel Agondes, Enelito Olivares, Sosimo Jacobe, Demetria Jacobe, Irma Santa Cruz, Lerma Atis, Sergio Lucila Romulo, Angel Maximo de Rama, Dionisio de Rama, Rogelio Perdigon Sr., Noel Perdigon, Faustino Lagumbay, Roberto Isidro Sr., Amado, Esting Patmos, Jeronimo Celestina, Nerfa Teresita Atilano, Pilar Generoso, Herminia, Elisa Juan Jali Fronda, Lorenzo Cristina Elpidio, Ilustre Wenceslao, Bernabe Porfiria, Gerardo, Nicolas Carmelita Baby Angel, Selvino Senior, Selvino Junior, Flora Dol Mildred Cardo, Primo Juanito, Pasita Abunda, Barry Washington, Domingo Marasigan, at para sa lahat ng mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng maraming yaman at katangian para sa ating kakulangan ng sipag na mapamunga ang lahat ng ito, humingi tayo ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng pananampalataya sa iba't ibang handog na iyong ibinigay para aming mapamunga sa aming buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa, sa iyong tulong, para hindi masayang ang iyong mga handog sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig, na siyang nagdulot ng kawalan ng kasipagan sa amin, para mapamunga na masagana ang iyong mga kaloob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahuli pang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang tawad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng banana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaranggang ng babaeng mga anak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po kayo.
poon ay manatili, siya'y sa ating lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Tumayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 piso tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang paguluhan. Do'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng isa sumusubaybay sa ating mga pagdiriwang sa umaga ito, hindi lang po sa ating mga parokyan, dito po sa parokyan sa Pagdiriwang sa Pinawan, ating po city, dito rin po sa aming mga kakilala, kaibigan, sa pagpapalusya, sa pagdiriwang ng ating mundo, muli magandang umaga sa mapagpalang ng linggo sa ating po lahat. Maulit tayo po ay nasa ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. Ibig sabihin po ito mga kapatid, matatapos na po ang kasalukuyang kalendaryo ng liturhiya ng ating po simbahan. Sapagkat sa susunod na linggo, yan po yung Pentecost Sunday, Ordinary Time, ay ating po inuulang ang sinasampahan po ng Kristo ay sa susunod na linggo, ay ating pagbubusan ang panahon po ng Advento. Ang panahon po ng pagkakita para po sa pagdating ng ating po. Kaya kapatid, kapansin-pansin po ang nakaraang linggo, ang ating po pagpapasa. Pero po sa linggo na pagdating ang ating pagpapasa ay tungkol po sa paghahanda. Sabi ko dito sa sulat ng sa Pablo sa mga taga-Thessalonica, kailangan po natin maghanda sapagkat hindi natin alam sa pagdarating ng ating Panginoon. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay kailan na magkatilo po ng magnanakaw na hindi po natin alam kung anong oras, kung anong araw, kung kailan ito darating. Ngayon po mga kapatid, sa atin po namang mga pagbasa, napakaganda pong mga paalaala, magagandang aral ang dala po ng ating pong mga pagbasa sa linggo pong ito. Tulad po ng ating unang pagbasa mula po sa aklat ng mga kawikaan, narinig po natin ang isang ulirang ina. At tunay nga po na mahirap makakita ng isang mabuting asawa na gagawin ang lahat, ginagawa ang lahat para po sa kanyang pamilya. Inaalagaan, pinagsisilbihan ang kanya pong asawa habang sila'y nabubuhay. At bawat kabutihan ang kanya pong ginagawa at hindi po kasamaan. Kahanga-hanga po ang isang ulirang ina na talaga pong ginagawa po ang lahat para po sa kanyang pamilya. Kahanga-hanga ang isang ina na talagang malikhain na anuman ang ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon, biyaya, pagpapala, talento, ay ginagamit po niya sa ikaluwalhati po ng Diyos at ganun din po sa kanyang kapwa. Sa atin naman po Ebanghelyo, mga kapatid, narinig po natin ang talinghaga ng mga talento na kung saan pinuri po ng amo yung pong mga katiwala na kanya pong pinagkatiwalaan ng 5,000 piso at 2
2,000 piso sapagkat nung ito po ay kanilang natanggap, ito po ay kanilang pinalago, pinagyaman. At dahil diyan, sila po ay nakihati sa kagalakan ng kanila pong amo. Samantala, mga kapatid, yung pong tumanggap ng 1,000 piso, ay kanya lamang po itinago. Umukay siya sa lupa at doon po niya itinago yung salapi na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo. Kaya siya po ay hindi po napabilang, hindi po siya makakahati sa kagalakan na ibibigay sa kanya ng kanya pong amo. Ngayon po mga kapatid, ano po ang mga paalaala at aral po, lalo higit ng ating pong mabuting balita sa linggo pong ito? Una po mga kapatid, ang talinghaga ng mga talento na kung saan ipinagkatiwala ng may-ari sa kanyang mga alipin ang kanyang ari-arian ay nagpapaalaala sa bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay mga katiwala lamang ng ating pong Panginoong Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mga katiwala lamang ng ating pong Panginoon. At dahil tayo po ay mga katiwala lamang ng ating pong Panginoon, inaasahan po niya na anuman ang kanyang ibinigay, anuman ang kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, ay dapat natin itong pagyamanin at dapat natin itong palaguin. At yan po yung inaasahan sa bawat isa sa atin. Ano man pong talento, meron po tayo. Maaring talino, kagalingan, halimbawa, sa pagsasalita, sa paglilingkod, lahat ng biyaya na ating pong tinatamasa ngayon, mga kapatid, ay inaasahan po ng Diyos na gamitin din po natin ito sa kanyang ikalulahati at ganun din po sa ating pong kapwa-tao. At dahil po dito, mga kapatid, sana pa ito din po ang magsilbing kaalaala sa bawat isa sa atin. Dahil nga po, tayo ay katiwala lamang ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin po, hindi po pala tayo ang tunay na nagmamay-ari kung ano po meron tayo. Hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari. Tayo po ay mga katiwala lamang. Kaya ang una pong pagkakamali po ng tao, sinasabi, inaangkin na po ng tao ang mga biyaya, pagpapala, talento na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya nga po, mayroon nagsasabi, akin ang lupang ito, ako ang may-ari nito.
Kaya meron akong titulo, may pangalan pa. Ako ang may-ari nito. Akin ang sasakyan na ito. Sa akin nakaregister. Buhay ko ito. Kaya wala kayong pakialam kung anong gagawin ko dahil buhay ko ito. Mga kapatid, kahit buhay po natin, yan po ay hiram lamang natin sa Diyos. Di ba meron pong kanta? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, ay sa aming handog lamang. Pati po yung buhay natin ay hiram natin sa Diyos. Hindi po tayo ang tunay na may-ari sa ating buhay. Merong mga kababaihan na nagsasabi, anak ko to. Kaya wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin sa kanya. At nakakalungkot pa. Merong mga kababaihan na nagsasabi, ang batang ito o ang sanggol na ito sa aking sinapupunan ay anak ko ito. Kaya wala kayong pakialam kung ipalaglag ko ito. Hindi po. Hindi pa po tayo ang tunay na nagmamay-ari na lahat ng bagay. Sapagat ang tunay na nagmamay-ari na lahat ng bagay, ng lahat ng mga talento, biyaya at pagpapalay, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Una po, tayo bilang tao, dapat tayo ay magpasalamat lagi sa Diyos. Dahil ang lahat ng biyaya at pagpapala sa ay ang pagpasalamat sa Diyos. Ano man po natin mga kapatid, ay hindi po natin dapat ipagmayabangan. Kundi ito po ay dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Yan po'y biyaya. Yan po'y kaloob ng Diyos sa atin. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Tayo po bilang tao, kailangan din po na maging bukas kalat tayo sa iba. Maging bukas kalat tayo, lalo tigit po sa atin pong mga kapatid na nangangailangan. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga biyaya. Ipinagkatiwala po yan sa bawat isa sa atin. At nais po ng Diyos. At ito po ay dapat maliwanag sa atin kung bakit ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Ganoon din po ang lahat ng mga talento. Dahil nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maging lagusan ng kanyang biyaya at pagpapala sa atin pong kapwa. Kaya binigyan ka ng talino. Kaya binigyan ka ng yaman. Kaya binigyan ka ng talento. Kaya pinagpala ka. Dahil nais at gusto ng Diyos na sa pamagitan po ninyo,
kayo ang maging lagusan ng kanyang biyaya at pagpapala sa iba. At paano tayo maging lagusan ng biyaya ng pagpapala ng Diyos sa iba? Sa pamamagitan po ng pagiging bukas palad. Sa pagiging bukas palad. Kaya yung biyaya na galing sa Diyos, mga kapatid, yan po ay tungo sa ating pong kapwa-kapwa. Kaya huwag tayong maging madamo. Huwag nating itago anumang meron tayo na ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sapagkat yan po ay pinagkaloob sa inyo, ibinigay, ipinagkatiwala sa inyo, upang yan po ay ibahagi sa iba. At ngayong panahon, mga kapatid, yan po yung hinihingi sa ating lahat. Siguro hindi lingid sa ating kaalaman. Ang nangyayari ngayon sa ating buhay? Sabi nga, ngayong taong 2020 ay talagang masakra ang nangyayari sa ating buhay. Pandemya, bagyo, baha. Ang dami po ang nangangailangan. Baka sabihin ninyo, buti na lang tayo dito sa Antipolo, hindi gaano naapektuhan. Maaaring kung ilan sa atin ay masaya, ay buti na lang. Hindi natin sinapit yung sinapit ng ating mga kababayan sa Bicol, sa Quezon, sa Cagayan, sa Isabela, diyan sa Marikina. Hindi dapat tayo maging masaya dahil hindi natin sinapit ang sinapit nila. At hindi lang po dapat tayong malungkot dahil sa sinapit nila. Dapat po yung kalungkutan natin, mga kapatid, ay ipahiwatig po natin sa pamamagitan po ng ating bukas palad na pagtulong at pagbabahagi kung ano po meron tayo. Sinabi ko po nung isang araw na ang pagtulong po sa ating kapwa ay hindi lamang po para sa mga yayaman. At hindi po kailangan natin maging mayaman para tayo po'y makatulong sa iba. Kailangan lamang po na maging mabuting tao po tayo para tayo po'y makatulong sa iba. At dito nga po sa ating parokya, humingi po tayo ng kaunting tulong sa inyo. At ako po'y nagpapasalamat. Kagabi po, ako'y humingi ng tulong sa aking mga kakilala. At nakakatuwa. They are so generous to share what they have. Father, sige po. Kunin niyo po dito 5 kahon ng noodles, 5 kahon na sardinas para sa ating mga kababayan. Sa isang araw, kukuhanin ko po doon sa Batangas. Nakakatuwa kapag mayroong mga tao sa kabila ng kahirapan, hindi mayayaman, but they are so generous to share what they have. Kasi alam po nila na ang lahat ng biya at pagpapala na kanila pong pinatamasa ay ibinigay ng Diyos para din po sa iba. Alam po nila at maliwanag sa kanila na sila po'y lagusan ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanila pong kapwa. Kaya ito po yung paalaala sa ating mga kapatid. At kung ito po ay ating magagawa, sasabihin din po ng Diyos sa ating anak,
Esther, Nora, Cora, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Totoo po yan. Sapagkat sa bandang huli, mga kapatid, tandaan po natin, pananagutan po natin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Naway anuman ang ibinigay ng Diyos sa atin, anumang ipinagkatiwala niya sa atin. Sana nga po, ito po'y ating mapagyaman, ating mapalako. Nang sa ganon, tayo po ay masaya na makihati sa Kanya pong kagalakan. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na nagawa Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa ilalim ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kamaroroonan ng mga lumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklong sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na kayanin natin maging handa para sa pagdating ng Panginoon sa katapusan ng panahong ibinigay. Para sa bawat kahilingan, ang ating pong itutugon. Manalangin tayo.
Ama naming mapabigay sa aming iyong mga anak, ibos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang maging masigasig kami sa pagtuklas at paglinang sa mga handog mo sa aming buhay at maging talagang handa para sa pagdating ng iyong anak na sa Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ang wala Panginoon itong pag-amalit sa iyong mga kamay, sa kamulinan niya at karangalan sa ating kapapalatanan sa buong sa Panginoon Banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintayang pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang ay maunang umakot sa pananagutan dahil naman mong magbago ang pinangyas na pagkakanya-kanya ng siyang katauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nag-aig at ang kamatayan ay kanyang nalugay. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na maangal na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang kapalit ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tubo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, nilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tingalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para tumulong sa iyo. Isinasamo natin kami magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lalapit kaming simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, at ni Noli na kanyang na Obispo at ang kanyang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong maliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Reyna Maria, na Ina ng Diyos, ni Pope San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na palugod-lugod sa iyo. May pagdiwang mo namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo po ngayon ay sama-sama manalangin na panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.
Hiniling namin kami Elias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at itayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos. Ito po nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na kanyang pong pinangayahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako dapat ang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Subalit sa sandali ito, ikaw ay hindi mo matanda
Tayo po ay nagkakaroon ng second collection para sa pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsimuhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin kasalin ang orasyon pirata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumama kami sa iyo upang hilingin ang patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumipigil ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalabasan na atasan na tumugnan sa mga lunas at paraan para ito ang pagdaganap nito. Pagkabayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagulusan, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang pumanang na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat. Pupawin sa amin ang ating malasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong inintunan ang paglaganap ng virus at ipagkadya kami sa lahat ng mga tao. Inihiling namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinapalagi kami. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calongso, Ipanalangin mo kami. San Policarpio, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Jose Moreno, Ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo. Pinapaalaala po ulit sa lahat na ang ating parokya ay nakipagtulungan sa Micas PH para gawing ligtas ang pagganap ng ating banal na misa sa panahon ng pandemya. Tayo po ay gagamit ng QR code sa pag-register kung tayo ay magsisimba. Kung kayo po ay mayroong Android phone at internet, pwede po kayong gumawa ng account gamit ang inyong active email address. Pumunta sa website www.mypasph.co at gumawa ng account, i-download sa Google Play Store ang MyPaspH, mag-login at pwede natin i-scan ang QR code ng ating parokya. Kung wala po kayong Android phone, pwede po kayong magpalista at magpa-print ng QR code ID sa harap ng simbahan. Ito po ang inyong dadalhin upang i-scan ang ating registration fee sa pagpasok ninyo sa simbahan. 30 pesos po ang bayad nito at ito po ay laminated na. Pero kung sakaling wala na rin tayong ganitong
delata, gatas, Milo at kape na 3-in-1 at maaari din po kayong mag-donate ng malinis at maayos na kumot, unan at banig. Ito po ay ating dadalhin at ibabahagi sa Marikina City at sa Rodriguez Rizal. Ang inyong pong donasyon ay aming tatanggapin hanggang sa Martes, 17 ng Nobyembre sa ganap na 8 ng umaga. Tayo po ngayon ay nasa 3 araw na ng pagmumubena sa karangalan ni Kristong Hari at ito po ay magtatapos sa 21 ng Nobyembre at ang kanya pong kapistahan ay sa darating na linggo, 22 ng Nobyembre. Sa mga may nais po na mag-sponsor, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya. Pinapaalaala po ulit sa lahat na anuman po ang protocols at guidelines ay pinatutupad sa loob at labas ng simbahan. Mangyari po tayo sumunod kahit po tayo ay naglilingkod sa simbahan. Huwag po tayong magalit sa mga frontliners na nagpapatupad nito sapagkat ang lahat po ng ito ay para sa ating kaligtasan. At bilang pagtugon sa pagsupit ng pandemya, ang ating pong parokya ay nagpagawa ng Paris Face Mask at ito po ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Ang pondo po na malilipong sa mask na ito ay gagamitin para sa sanitizing material at sa iba pang pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming namang pag-ibig ay lalong madagdagan na ang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos sa ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway papalain ko kayong lahat ng ating pong mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tayo muna po yung maupo at hintayin natin na tayo palabas. Sabi mo kuya Rap? Ha? Na GG na ano? GG si Partner. At least inopen, yun nga lang wala